Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, bookingan na, breaking news, just in, nabulabog na, JV Ejercito kumanta na, tamba BBM ikinanta. Nako, yan po ang ating alamin mula po rito kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video nito. Ito na po. Itong si JV Ejercito umami na. Paliwanag ni Ejercito, baka maging awkward lang kung dumalo sila. Napakahirap naman makipag-small talk doon sa mga taong alam mong Makipag-small talk. Tama ito mga sinasabi ng mga aking mga audience. Pera-pera lang yan. Huwag naman sana. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nakalabas na nga itong si PIDEA Agent Morales. Pagkatapos niyang nakalabas doon sa nung nakulong siya dyan sa Senado, kaagad na kinausap ito ni Maharlika. Okay? So, yan ang ating i-react ngayon. Yan ang ating ipapakita kung ano ang mga kaganapan while nandoon si Agent Morales sa yung kulungan ng Senado. Okay? Kung siya ba ay safe, ano ba ang mga bagay na nangyari nung nandun siya. Okay? Ligtas lang ba siya sa mga kapahamakan? Yun ang ating alamin sa pag-uusap ni Maharlika at itong si PIDEA Agent Morales. Okay? At nabanggit rin nila ni Maharlika at ni Agent Morales kung bakit masasabi nilang ang ginagawa nila kay Morales ay sabi nga nila, di umano, utos ito ng Malacanang. Okay? So yan, pag-alamin natin yan at i-react natin, may sarili tayong opinion. Ngayon naman, pag-usapan rin natin itong interview kagabi ni JV Ejercito. Itong si JV Ejercito umami na. Umami na hindi sila pumunta sa imbitasyon ng Malacanang nung dinner party. Kasi ang number one na nabanggit doon ni JV Ejercito, ayaw nilang makipagplastikan doon sa mga senador at mainly naman siguro ayaw nilang makipagplastikan dito kay presidente natin at itong kanyang si F. Eliza. Okay? Yan, alamin natin, pakinggan rin natin itong mga sinasabi sa interview ni JV Ejercito at magre-react tayo dyan. Okay? Pero bago natin ito itatalakay, help me po na i-like, i-share itong ating video sa YouTube at sa Facebook para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay natin i-like, i-Facebook at YouTube. Like, share, 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, paki-subscribe, paki-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Sabay-sabay natin i-follow at i-subscribe Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-follow, subscribe na ba lahat? I-check ko muna kung how many are watching already sa ating live. Checking, 196 concurrent viewers already are watching. So, simulan na natin. Okay, unahin muna natin itong interview ni JV Ejercito na sinabi niya, ayaw naming makipagplastikan. Yan ang sabi ni JV. Kaya hindi sila pumunta doon sa dinner. Invited sila sa dinner party ng, di ko lang alam kung sa Malacanang ba talaga hiniheld yun. Pero, si First Lady Liza Araneta Marcos ang nag-post doon sa mga pictures na yon. Okay? So, nandun ang present si Ruben Padilla. Nandun si Win Gatchalian. Nandun rin si Loren Legarda. No? Kasamahan nito ni JV At nandun rin si Heart Evangelista at si Cheese Escudero. Nandun rin si Crispo. Nandun rin si Cayetano. Hindi ko nga in-expect na pupunta si Cayetano, di ba? Alam naman natin na may hidwaan ito dati, dalawa, si PBBM at itong si Senator Cayetano, di ba? Nung time ng Baka election, diba, nakalaban sila. Pero present doon si Cayetano, yan nagtataka ako. Okay? So ngayon, tingnan natin. Ating pakinggan itong sinabi ni Senator JV
Estrada. Okay? Pasok! Naninimbang pa ang grupo ni Senador JV Ejercito kung sasali sila sa minorya sa Senado. Ipinaliwanag din ni Ejercito ang dahilan ng hindi nila pagdalo sa dinner sa Malacanang. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. I still feel bad about mahirap naman makipag-plastikan, no? Sabihin So, galing talaga sa bibig niya. Mahirap nang makipagplastikan. Ano ba ang dahilan? Bakit ka ba napaplastikan, JV Ejercito? Sigat tayo na nating masakit, no? Masakit pa yan. Yan ang sagot ni Senator JV Ejercito nang tanungin siya sa programang Story ko ng One News kung bakit hindi siya sumama sa get-together ng mga senador kasama Ayan, get together ng mga senador. Courtesy of Liza Araneta Marcos. Ayan, picture ito. Kuha ito siguro sa phone ni F. Eliza kasi siya naman ang nag-post dito. I think nakita ko ito sa Instagram, no? Nandito siya, babanggitin ko. Present si Robin Padilla, si Alan Peter Cayetano, ayan, present. Hindi ko lang alam kung sino to yung katabi. Si Senator Raffy Tulfo, present. Yung asawa ni Senator Raffy, ayan. Win Gatchalian, yung asawa siguro ito ni Win Gatchalian, at saka si girlfriend siguro? Girlfriend pa sila, di ba? Si Cheese Escudero. Ayan. Nasa ilalim si Heart Evangelista, katabi si First Lady Liza Araneta Marcos. Ayan, nasa taas, no? Si PBBM. Ayan, katabi niya itong si Villar yata ito. No? Present rin si Senator Grace Poe. Sino pa ba? Jinggoy Estrada. I think si Jinggoy yan, no? Katabi ni Villar. Si Manny Villar, present ka nga si Manny Villar, yung katabi na talaga ni Jinggoy yan, no? I'm not so sure ha, pero para sa tingin ko si Manny Villar yan eh. Present rin si yung asawa ni Manny Villar at si Loren Legarda, ayan, at yung mga Cayetano. So kung mapapansin mo dyan, wala si JV Ejercito, wala si Bato de la Rosa, syempre naman wala si Hontiveros at si sino ang tawag doon? Si Pimentel, di ba? Pero makita mo talaga dito, tama yung sinabi ni JV Ejercito, ayaw niya makipagplastikan dito. Kasi kung pupunta raw siya dyan, no? Ano ba ang pag-usapan nila dyan kung mag-get together sila? Pag-usapan natin yung si Zubiri na natanggal. Di ba? So, si Zubiri, syempre, wala dyan. Di ba? So, kayo. Marami nga pong nag-react mga karibin natin dun sa kaginawa nilang get together with the senators and spouses. No? May mga nagko-comment na sana sa dami ng problema ng ating bansa nagtatrabaho sila. 'Di ba? Pero it's part of naman siguro trabaho nila na umattend ng mga ganyan, mga kababayan. So, let's just understand, no? Kasi siguro ko naman trabaho naman talaga siguro nila 'yan. But eto mga karibin natin, anong masasabi ninyo dun sa sinasabi ni Senator JV Ejercito na ayaw niyang makipagplastikan? So ito, siguro mga karibin natin, nagpapakatotoo lang. Itong si, para sa akin nagpapakatotoo lang itong si Senator JV Ejercito mga karibin natin. Ay mahirap naman yung makikipag ka pa. Pero politiko kayo. Alam kong medyo it is part of your being a politician na makihalubilo sa mga tao. No, kaya lang iba po ngayon, no? Iba. Ewan ko ba bakit ganitong nangyayari sa natin mga kababayan, no? Ngayon kayo, anong masasabi nyo? Ito pa mga karibin natin, no? May nabasa po ako about dun po sa pagpapalit, no? Ng liderato dyan sa Senado. Yung post ni Senator Bato, hindi ko lang na-save, no? Pero nabasa ko naman. Yung post ni Senator Bato at yung post ni Senator Nancy Binay. Nako, napakatindi pala ng dahilan kung bakit natanggal or nagkaisa itong mga artistang senador, diba? Dahil di umano doon sa paa ni Senator Bong Revilla na gusto sanang umattend, no, ng plenary yata yun, no, through virtual. Pero hindi po pinayagan ni yung Senate President, Mig Zubiri yan. Alimutan agad eh.
hindi pinayagan ni Mig Zubiri. O kaya di umano ayon kay Senator Bato de la Rosa, biglang nagtampo itong mga artista na mga senador, at pumirma na nga. Sabi naman po ni Senator Nancy Binay, parang yung substance na lang po ng sinabi niya, no, parang ang bababaw naman ng mga ito. Ba dahil lang sa paa nagkakaganyan kayo? What do you think, mga karibin natin? Paalang ba talaga ang dahilan? Senator Bato, para namang niloloko nyo yung taong bayan eh. Paalang? Tinanggal na agad si former Senate President Mig Zubiri dahil lang sa paa na namamaga, mga kababayan. Dahil lang sa hindi agree na mag-attend ito via virtual visibility. Ay nako, kung ganyan na naman pa, sabi nga ni Nancy Binay, no, Senator Nancy Binay, yan isang paa pa lang yan. Ano pag naging dalawang paa na? Diba? Baka sipain na silang lahat. Baka sipain na silang lahat dyan sa Senado, mga kababayan. Ay nako, kayo po ba, mga karibin natin, kayong nanonood ngayon, ha? Naniniwala po ba kayo or maniniwala kayo dun sa sinabi ni Senator Bato na dahil dun sa hindi pagpayag ni Mig Zubiri na umattend itong si Bong Revilla, no, via Zoom dahil namamaga ang paa, kaya ito pinalitan? Nako, Kayo nang humusga. Kayo nang humusga. Di ba? Sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Wala rin dyan sina Senators Nancy Binay, Sonny Angara at Joel Villanueva. Sila ang mga hindi pumirma sa resolusyong palitan si Senador Mig Zubiri. Sila yung mga hindi pumirma. Ito yung mga sumuporta kay Mig Zubiri. Okay? Klaro na yan, ha? Klaro yan, klaro. Bilang Senate So, ibig sabihin, lahat ng nandun sa get-together ng dinner party na yan, lahat yun pumirma na tanggalin na si Mig Zubiri. Yan ang ibig bang sabihin? buko na sila, buko na. President. Paliwanag ni Ehersito, baka maging awkward lang kung dumalo sila. Napakahirap naman makipag-small talk doon sa mga taong alam mong Makipag-small talk. So, ito sa mga, kung nandun kayo, matatawag nating small talk lang yung mga mangyari. Galing na yan kay JV, ha? sa iyo sa pwesto. Senyales na ba ito ng pagkakaroon ng Sabi ni Mig Zubiri na alam na this. independent minority? The minority has been talking to us. Si Minority Leader Coco Pimentel, sabi niya, welcome dito kung gusto niyo. So, that will be a big number. Up to minority, magiging 9. So, we're still weighing things. Hindi naman ibig sabihin, pag nag-minority kami, ay opposition na kami at galit kami sa administrasyon. Sakto namang nakabreak ngayon ang sesyon sa Kongreso. Pero plano raw magkita ni na Senate President Cheese Escudero at So, plano raw, ito yung mga usap-usapan ngayon, ha? Plano raw na magkita itong si Cheese Escudero at itong si Martin Romualdez. Bakit nyo pa isa publiko yung pagkikita nyo? Baka may courtesy call, mga kababayan. Kaya, bakit ganun? Nabaliktad na yata. Di ba dapat? Mas mataas kasi yung Senado kaysa sa Kongreso, di ba, mga karibin natin? Pero bakit si Cheese tuloy yung makikipag-ano? Ano ba ito, ha? Courtesy call, mga karibin natin para alams na. Well, anyway, ano man ang pag-usapan nila, sana makakabuti sa ating bansa at makakatulong sa ating mga kababayan, sa ating lahat, di ba? Ang hirap nito kung yung pag-uusapan nila pansariling kapakanan at yung sinasabing personal interest, di ba? Kaya mga kababayan, ano-anong naaamoy nyo? May naaamoy po ba kayo sa mga darating na araw? Ha? Talagang well, sa kanila lang ang Kongreso, pero hindi natin masasabi na sa kanila rin ngayon ang Senado kasi marami rin naman ang may mga panindigan, no, ng mga senador. Diba? At the end of the day, sabi nga ni Cheese Escudero, ayaw niya ng tsa-tsa. Ito naman Kongreso headed by Martin Romualdez,
gusto nila talaga yung ipinapasa nila yung matuloy yung chat-chat. So kung yung pagkikita ninyo ay tungkol dito sa mga hindi nyo pagkakaintindihan, isa na dito yung chat-chat na ito, huwag na lang kayong magkita. Kasi plastika na naman yan eh. O dati, sinabi ko sa inyo, si Mig Zubiri at itong si Martin Romualdez, nagkita ito sa Malacanang nung birthday ni Enrile. Di ba? Matatandaan natin. Doon, nagpakita sila sa media na ipinakita nila, walang hidwaan yung Kongreso at Senado, na magkasundo kami. Di ba? Yun ang ipinakita nila. Sino ang vlogger na nagsabi na plastic lang yun? Ako lang. Sa lahat ng mga vloggers, ako lang yung sinabi ko, plastikan lang yung pagkikita ni Zubiri at ni Martin Romualdez doon sa Malacanang. Hindi na, tama ako. Ngayong natanggal na si Zubiri, hindi tayo, hindi tayo nagkamali sa ating analysis. Very obvious. At ito naman, gustong magkita si Martin Romualdez at itong si, Chis Escudero, for what purpose? For what purpose? Kasi kung magkita kayo para magkasundo kayo sa mga batas na o mga resolusyon na gagawin ninyo, hindi po pwede yan. Dapat, irespeto ninyo ang mga members ninyo. Di ba? May kanya-kanya tayong desisyon. Okay? So yan mga kababayan, ano pong inyong reaksyon, opinion, or kritisismo patungkol po sa video ito? Patungkol po dito kaya Senator JV Ejercito na talagang nanindigan, no? Unlike dun sa kanyang kapatid mga karibin natin na mukhang sabagay, magkaiba rin. Eto ba si may kaso rin si Senator JV Ejercito kasi si convicted yun ng bribery at to indirect bribery mga karibin natin. No, si Junggoy Estrada. Yan umatin ba si si Junggoy Estrada doon sa gathering nila? Well, anyway, pag kahit hindi naman umatin, halatang halata naman si si Junggoy, di ba? Then mga karibin natin, ano man po ang yung opinion patungkol po dito, i-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kabayan ang inyong pong reaksyon patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga